Oh, nagse-celebrate. But anyway, yung naging condition po ba ni dating Pangulong Duterte, tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Anong meron? Or wala? Sa sa buong time po na nandun kami ah, sa holding area, meron pong PNP doctor, dumating ang kanyang mga personal doctors, may mga nurses galing sa PNP, at dumating din ang chief ng hospital ng Villamor Air Base Hospital. So may doktor doon, dalawa, may isang galing sa kanila is sa Air Force, merong surgeon, may isang, ang pagkaalam ko is GP, at maraming mga nurses. So medical personnel, pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Ma-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo. Kasi sinasabi, parang nag-oxygen na ba siya? May picture na pinakita na siya yung nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya napapagod siya, gusto niyang humiga, we provided him with, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng foam, bigyan natin siya ng kumot, at sinaraduhan natin, nilagyan natin ng mga blinders, yung area na pwede siya matulog. And he actually slept. He is asleep the whole time. Kaya nga nung hapon na, nung sinasabi kong matagal na masyado ang usapan niyo ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado nagsabi na, paano kami makapag-usap, tulog siya. That's already, pang-stretch na lang talaga. Another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Parang may delaying tactics ba? Delaying tactics na lang talaga yun, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually, sobra-sobra pa. Pero di ba nire-request po na dapat madala daw sa ospital? At that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yon, sinagot ko sa kanila regarding that matter. Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG. Pating ECG machine, ipinasok natin doon. Pinasok ang ECG. And kaya tinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation ng search warrant. Tanong kita, Sir, ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. So don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Na until the end ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulong Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Nasa likod ko pa para mag-witness ng pagbasa ng rights niya, yung ating Prosecutor General. Okay. So, at the time, nung umpisa, hindi ko alam kung hanggang saan po, General Torre, may natanggap ba kayong harassment, physical na panghaharas sa inyo, or verbal? May natanggap po ba kayo at the time? Physical po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako, at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapalang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Ma'am Jean, meron po tayong ibang miyembro ng kapulisan na nakatanggap din po ng itong klaseng harassment. Pwede po ba niyo ikwento to?
Yes po ma'am, aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga panililita po nila at action po nila sa atin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po natin mapakita para mapanood po natin lahat? Ma'am Jean, paki-describe yung nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung umalalay po doon po kay Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Dinala po ma'am, ayan po, yung video po, yun po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Ito yung gawin niyo! Kita po nyo dyan ma'am sa video is tinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta nun? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang sila? Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nakahara sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay. So, after that, nung okay naman po yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, papaano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kailangan sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? Or sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si ES Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights. And I asked him to, if he understood his rights, and when he said na-affirm niya, na-intindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829. Halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako nung inilagay ko sa bus,
dala ko ulit ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Cray, pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya, pagdala sa eroplano po ng dating Pangulong Duterte? 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. No, pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo lang, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. So in other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, ano to, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement ng warrant of arrest, saka yung the whole operation? Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi nyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulong Duterte, nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And mismong siya mismo, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala sa pamilya niya, at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Miljal Dia. Sa part, ma'am, ng government po ay may dalawang doktor po nakasama, dalawang CADG po, at yung representative po ng PCTC po. Mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Miljal Dia or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Yes, General. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. So, wag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila.